Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay, our gospel reflection for today, judging others, taken from Luke 6, verses 39 to 42. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus told his disciples a parable. Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, "Brother, let me remove that splinter in your eye," when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite, remove the wooden beam from your eye first. Then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yung blind person kasi, ang dali nang maisip yun ng tao, no? Bulag, walang nakikita, 'di ba? So, parang sabi niya, hindi talaga posible na i-lead mo ang blind person kung ikaw mismo blind. Doon pa lang sa first sentence na yon, parang sinasabi sa iyo na na pag pagka you cannot just lead somebody, no? Kaya lang, yan, eto na ngayon, sa bandang huli, kasi parang ang sagot diyan yes, of course, 'di ba? Pero sa bandang huli, lalo na yung meron kang nakikita, 'di ba? So akala mo, tama ka na, 'di ba? Ito kasi parehong blind, wala tayong question diyan Pero yung itong meron siyang nakikita, eh, iba na ang tingin niya doon sa iba. No, parang parang ang nakikita niya iba yung sarili niya. Hindi. Ito yung parang feeling ko na gusto ni God iparating sa mga disciples niya. Na sabi nga doon sa title natin, kasi kung hindi ka na nagja-judge sa tao, hindi mo to magagawa. Yung alin na hindi magagawa? Yung Yung pagbintang sa tao. pag-judge sa tao. Okay. Ang sinasabi mo, you also become blind. Kung yung sarili mo hindi mo makita, magiging blind ka rin. Kaya hindi ka pwede mag-guide. Okay. Ang sa akin yung like his teacher. Ang parang sa gospel na ito, it is about modeling. About modeling. So, like his teacher. Sabi niya, when fully trained, every disciple will be like his teacher. Ibig sabihin, isa ang ating gawing modelo ng ating Panginoong Jesus. Gayahin lang natin siya and we can be like Him in guiding others. Kaya dito, meron din dito sa bandang huli, sabi niya, remove the wooden beam from your eye first, then you will see clearly
to remove the splinter in your brother's eye. So parang sinasabi, tingnan mo muna yung sarili mo because you are becoming a mirror to others. No, mirror tayo ng ating Panginoon. Kung nakikita natin yung ating kahinaan, yun din yung magiging problema mo because you are blinded by your biases, pagtingin mo sa iba, and yet you do not see yourself. Okay. Okay, so yung like his teacher. So dun na lang sa word na like his teacher, pareho. Dapat pareho ka ng teacher mo. Mahirap, pero pag siyempre it takes time, unti-unti, magiging kapareho ka niya. And then pag pareho ka niya, magiging maganda ka ng modelo. Then that is the time na pwede ka na sigurong mag-correct o pwedeng sabihin na pwede kang mag-guide dahil minirror mo yung tama sa kanila. Okay? Okay. So yung ang message sa atin, no, na pwede natin bigyan ng reflection, yung yung paano natin tignan yung mga tao. So, importante talaga dito yung mata, no? Yung mata kasi, yan yung nakikita. Diba? Yan yung nakikita natin. Pag nakita natin yung isang tao, wala pa naman tayong alam kung sa nakita lang natin, nag-judge na agad tayo. So parang para sa akin, anything that you see, no, bago tayo magsalita, bago tayo mag-isip ng nega, alamin muna natin, no, kung ano ba talaga yung history. Kasi minsan may mukhang mali, pero kaya pala nangyari yun. Dahil meron palang nangyari na past na parang hindi naman niya sinasadya. Ako alam ko rin na na-realize ko rin dito na ang tao, wala, kinreate tayo ni God, na lahat tayo mabait. Ngayon, pag may masama, hindi naman siya yung masama. Yung demonyo, tinitempt siya para maging masama siya. Hindi pa niya nakikita yung si presence ni God sa buhay niya. Pero pag alam niya yon, hindi na niya yun gagawin, 'di ba? So tayo, ang ano natin, ang role natin dahil nabasa natin ito, imbis na i-judge or pagalitan o whatever, no, is dapat kaawaan natin yung taong gumagawa ng masama. Kahit nga sa corruption, sabihin mo, hello, Sister Malu, maawa ka. Ako yung inis kasi, yun yung ang natutuwa pag naiinis, demonyo 'Di ba? So parang, Lord, nakakaawa naman sila. Kasi hindi nila alam yun, sinabi ni God, hindi nila alam ang ginagawa nila. Kasi pag nalaman nila, Diyos, hindi na yan gagawin. So really, pag nakakita tayo ng mga, lalo na kung kaibigan natin, mga ganun, we really have to pray for them. Imbis na pagalitan mo na hindi mo pa naman nalalaman ang nangyari o magalit ka agad na hindi mo pa alam. No, pagdasal muna natin sila. Ito yung sa akin, parang na-feel ko na sinasabi ni God, na pagdasal muna natin yung tao na yon bago natin isipan ng masama. Talagang idasal natin na, Lord, tulungan mo akong wag magalit, wag. Kasi kaya ka nagagalit kasi ginajudge mo na Hindi mo, wala ka pang alam 'di ba? So ipagdasal na natin. Ipagdasal muna natin. Kasi tutulungan tayo ni Lord, no, yung grasya ni Lord na matanggal yung sabihin yung makikita natin muna yung sarili natin bago natin i-approach yung taong yun. So, we really ask for God's grace muna bago natin magawa lahat ng mga sinasabi dito na mahirap kasi may pride dito. Pride talaga din yun kasi hindi mo maamin sa sarili mo na ganun ka rin pala, di ba? Pero kaya nga, only God's grace can help us. Now, God will not give us the grace if we don't ask for it. So talagang we really have to pray hard. Pag nakakakita tayo ng mga taong gusto nating i-correct, the more tayong mag-pray. Hindi yung, kailangan i-correct ko to, kailangan, hindi. Mag-pray. Ano yun Pag nakita naman, pray. Yun agad ang dapat papasok sa isip natin. Magdasal. Amen. Okay. So ang message naman na nakita ko rin, padugtong na rin nung sa'yo na sabi mo nga,
tingnan mo yung sarili mo. Tayo na-discover natin to sa mga pag-aaway natin sa ating pagka nag-away kasi minsan napapagod na kami, no? Na masyado ang argument. So na-realize namin na hindi kami nakaka-arrive dun sa tamang conclusion. So, sa naging na usapan namin, pagka tumigil tayo, yung normal kasi na dati namin ginagawa, pagka tumigil kami sa argument, ang iniisip pa rin namin, mali naman kasi talaga siya, no? Yung ginawa niyang yun, hindi tama. So nakapokus doon sa kausap mo or sa partner mo. Sabi na, baguhin kaya natin. But rather, ang gawin natin, pagka tumigil tayo, look at ourselves. Ano ba yung nakita natin na ginagawa natin that lead to conflict or heated arguments? So, yun, sinubukan namin yun. In fact, nag-develop kami ng yung couple dialogue workshop na binibigay namin sa mga ikakasal. Sinubukan din namin sa kanila yon. So, sabi ba, bagong formula yan But it is really working, yung ganon. Rather than ang tinitingnan mo, yung mali niya. Rather, ano ang naging contribution ko? Bakit kami nagkaroon ng heated argument? So naging mas maganda ang yun nga yung parang sinasabi rito Huwag mo nang tingnan yung um, kadiskusyon mo. But rather, kanya-kanya kayong pagtingin sa sarili ninyong pagkukulang. Ay, yun yung parang yun ang na-pick up ko ngayon na ang message sa atin is look inwardly. Ano ba ang nagiging mali ko? Yun. And that would be good, especially in a relationship. Ano mang relationship yan, maganda yung ganun. Amen. Okay. Okay. So, see So you. Friday ngayon. Friday. We will see you again on Monday. But Saturday and Sunday, try to share itong ating ginagawang gospel reflection. At balikan yung mga hindi nyo napanood. Kasi actually, ang goal namin dito is for you to do it also, kayo mag-asawa. Kasi itong ginagawa natin dito is really a good help para yung salita ng Diyos ay talagang pumasok ng husto sa ating buhay. Yon. At madali lang yon. 3 steps lang yung ginagawa namin. First, kanya-kanya kami reflection. And then sumunod, ano ba ang pagkakaintindi ko rin sa reflection niya? Because yung Holy Spirit ay meron din revelation na personal sa kanya at yung iba rin sa akin. Then after that, we come into conclusion. Ano ba message ng Holy Spirit sa atin dalawa? And then na babalikan namin yung aming buhay. Oo nga, totoo nga pala yung ganon. Yeah. So we learn from the gospel para dumating ang time na matuto tayo, ma-form tayo ng ating Panginoong Jesus through His words at ito ngayon ang ating magiging, tawag natin, tayo ay like the teacher. Okay, so see you again on Monday. Here in Coffee Time with God. Amen.